Ano ba yung tamang religion? Kasi sabi sa kabila, kami yung tamang religion. Sabi naman din sa kabila, kami din yung tamang religion. Ngayon, ikaw na naghahanap ng katotohanan, natatanong mo sa sarili mo, ano nga ba talagang tamang religion? Pero kapatid, alam mo ba, nung nagsalita ang Panginoong, I am the way, the truth, and the life. Sinabi niyang the truth. Siya ang katotohanan. Ibig sabihin po nun, maliban sa kanya, wala pong ibang katotohanan. Kapag sinabi natin katotohanan, nakahigit na po ito sa salitang sinasabi natin kung ano ang tama. Kasi katotohanan na yung pinag-uusapan. Kaya hindi ito usapin kung sinong tamang religion. Nung sinabi mo yan, hindi na po tama yung religion nyo. Kasi may mali na po sa puso nyo, nagmamalaki na kayo. Kundi, na-born again ka ba? Kasi sabi ni Jesus, verily, verily, I say to you, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Kasi kung hindi mo makikita, hindi mo mapupuntahan. So kailangan po muna nating makita ang kaharian ng Diyos para mapuntahan natin. At alam niyo po ba, ang hiwaga ng Biblia kapag binasa niyo, talagang mamamangha ka. Walang katapusan na revelation. May kita mo mga bagong mga bagay. Kasi nabuksan na ang dating bulag ng mga mata na meron tayo nung nampalataya tayo sa Panginoong Hesus, sa kanyang tapos na ginawa. Kaya kapatid, balik tayo sa kanyang salita. Wala po sa church o sa religion, sa pastor o sa pare ang authority. Hindi sila ang gumawa ng salita ng Diyos. Ang authority pa rin po ay nasa kanyang salita, nasa salita ng Diyos, the Word of God. Nasa Scripture pa rin po. Kaya nga sabi ng sa New Testament, sa 1 Timothy, hiningahan ng Diyos ang Scripture, ang bawat salitang yan. So sinulat lang siya ng tao, pero di maarok ng kaisipan mo kung paano ito hindi naging conflict sa lahat ng isinulat ng mga nauna. There are 40 different writers niyan, kapatid, pero may isa lang author. Ang author niya walang iba kundi ang Espiritu ng Diyos. At ang Espiritu ng Diyos natatanggap sa panahong naligtas ka. At the rest ng buhay mo ay release na ng banal na Espiritu sa iyo. Kaya may fruit of the Holy Spirit. Kaya ang kailangan natin muna, first step, repent and believe. Repent, change the way you think. Hindi na kagaya ng dati, kundi more on trusting the Word of God. Kung ano sinabi ng Word of God, yun ang ilagay mo sa isip at sa puso mo. Maririnig mo tinig ng Diyos. Hindi man audible na inaasahin mo o lingwahe na meron ka, pero sa Espiritu malalaman mo na nagsalita siya sa iyo sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya magandang may naririnig tayong nagtuturo, may mga pare, may mga pastor, may mga spiritual mature, maganda lahat ng yun. Pero tandaan mo kapatid, hindi tayo aasa o mananahan lang sa ating nauunawaan. Maganda mga interpretation, revelation, maganda lahat yan, pero hindi dapat dyan natin inilalagak ang tiwala. Kasi anong sabi ng kanyang salita sa Proverbs 3:5? Tayo ay magtiwala ng buong puso sa kanya. Not on our own understanding, but in Him. So nagsasalita siya. Nandito ang Holy Spirit kasama natin. Kaya balik tayo sa Word of God. Nandun po yung sagot. Wala nang iba. Isipin niyo po yan. Thousands of years nang lumipas. Sinubukan na po yung talagang mawala sa mundong ito. Akala nila naubos na nila sunog. Akala nila na-eliminate na nila yung mga writing na yan. Pero hindi nyo po mabubura sa mundong ito kung ano ang preserve ni Lord. Kaya nga sabi ng salita ng Panginoon, lahat ay maglalaho eh. Pero ano ang mananatili? Kahit yung tuldok at kudlit, yung salita ng Diyos. So submit po tayo sa Word of God. Magpakumbaba po tayo. Sa pagpapakumbaba mo niyan, itataas ka ng Diyos. At dyan mo makikita yung hinahanap-hanap mo. Kasi sa Panginoong Hesus lang po natin makikita. He is the kingdom of God itself. He is the name above every name. He is the one who died for your sin. Wala pong religion na namatay para sa inyo. Si Jesus Christ po, kanyang banal na dugo ang pinambayad sa kasalanan mo. Kaya tumingin ka sa salamin para maalala mo kung bakit namatay ang Panginoong Hesus. Kaya dapat sa kanya po napupunta ang kaluwalhatian. Kaya kahit anong religion na meron ka, kung wala kang tamang relasyon sa Panginoong Hesus, according sa Word of God,
hiwalay ka po sa Kanya, malayo ka sa Kanya. He is the way. Siya lang po ang daan. Wala na pong iba patungo sa Ama. Kaya sa maikling mensahe na ito, nawa mabuksan ang isipan mo at ang puso mo. At manumbalik tayo sa Kanya. Tawagin mo ang Panginoong Hesus. Humingi ka ng tawad sa lahat ng kasalanan mo. Sapagkat tapos na po. At ang Kanyang banal na dugo ay sapat. Binayaran lahat ng kasalanan ng buong mundo. Kailangan mo na lang po tanggapin kung ano ang ginawa niya. So glory to God po. Nawa ang bawat isang nakinig nito ay may nangyaring kakaiba sa inyong puso. Yung question na sinabi natin kanina, anong tamang religion? Kahit isang religion ka, kung may tunay at tamang relasyon ka kay Jesus, anak ka niya. At kapag anak ka niya, may siling ka ng Holy Spirit, alam niyang ikaw ang anak niya. At yung Holy Spirit, ang kagandahan po, hindi kayo iwan. Hindi kaya yung sinasabi ng iba, umaalis, bumabalik, balik ulit sa Word of God. Hindi sinasabi natin nagkamali ang Diyos kung ganun. Sinasabi natin naglalaro ang Diyos kung ganun. So kailangan po maunawaan natin na yes, you can grieve the Holy Spirit, pero hindi po siya aalisin nyo. Kasi kapag aalis ang Holy Spirit, ano na ngayon yung kakayanan mong gumawa ng kabanalan, kabutihan at kalooban ng Diyos? Wala ka na po. Kasi ang gagawin mo puro wicked things. Kasi hindi lahat ng tamang gagawin mo ay kalooban ng Diyos. Hindi lahat ng religious na gagawin mo ay kalooban ng Diyos. Hindi lahat ng ministry na gagawin mo ay kalooban ng Diyos. Saan mo maririnig at malalaman at magagawa ang kalooban ng Diyos? Kapag pinangungunahan ka ng banal na Espiritu. Mahaba na po ang aking sharing. Pero nawa na mabigyan po natin ito ng atensyon na balik tayo sa Word of God. Siya lang po ang karapat-dapat. Wala nang iba. Walang ibang pangalan. Yahushua HaMashiach, sa Hebrew, Yeshua sa Greek, Jesus Christ sa English, Jesus sa Tagalog. Anumang tawag mo sa Kanya, He knows kung siya ang tinatawag mo. Shalom and God bless everyone. Ito ang inyo kay Jacob, nag-iwan sa inyo ang salitang balik tayo sa salita niya. Buksan natin ang Kanyang salita, ang banal na Biblia. Amen.